Nag-testing nga kaming maglambat pagkatapos nakakita kami ng buhawi. Ang laki! Ahon mo, ang laki! Nagsimula muna kami sa pagkalat nitong mga lambat. Kailangan kasi pre, matapos na to ngayon para mamaya babatakin na lang. Ito trabaho namin ngayong araw. Ang balak talaga saan namin, didiretso kami sa laot kaso may mabigat na problema. Pumunta sana kami doon, kaso may nabubuo na buhawi. Tingnan nyo. Kung makikita nyo pre, nabubuo na yung ipo-ipo. Kaya nakapag-decide kami na dito na lang mangisda sa kabilang isla. Maya-maya lang natapos na kami sa pagkalat. Pagkatapos, pinaw naman. Tapos na kami magkalat pre, higit na naman namin. Ayun. Bale, ito yung pagsisimula namin, itong palatandaan na ito. Bale, kukunin lang namin tong nakalutang na to. Pagkatapos, hihilahin na namin yung lambat. Kaso hindi lahat ng paghila, suswertehin tayo. Ganto daw kasi talaga ang buhay kapag nasa laot. Kadalasan, napakamalas talaga. Kaya pag nakachamba, blessing na. Eto pa nga lang yung pinakaunang biyaya sa amin. Medyo maliit pa lang ito, pero sigurado kami lalaki din tumamaya. Nasa unang stage pa lang kasi tayo, pre. Kaya kung mapapansin nyo, puro buhawi pa lang. Pre, pangalawang buhawi. Ayun o. Puro buhawi pa nga lang yung nakikita namin dito. Hanggang sa makapasok na kami sa stage 2. Unang salta pa nga lang namin, inabot na agad kami ng kamalasan. Wala na pre. Eto daw talaga yung pinaka-iniiwasan ng mga ngisda. Pag inabot ng ulan sa gitna ng dagat. Napakalamig kasi dito pre, tapos lumalakas na yung alon. Maya-maya lang makalipas ang ilang oras may kumalabsaw na at sigurado kami paldo na to. Kaya nakapag-decide kami na hilahin na tong mga lambat. Di talaga kami sigurado kung papaldo kami kasi kung makikita nyo pre, sakto lang talaga yung laki nung sumasama sa unang hila. Inaasahan talaga namin na puro ganto na lang. Kaso sa panglimang higit namin, dito na pumasok yung blessing sa amin. Oh, lalaki pre. Dito na nga nagsimula yung swerte namin. At namin inaasahan na ganito kadami yung makukuha namin. Dahil kung makikita nyo pre, bawat higit namin na itong lambat may sumasama talagang isda. 100 metro pa nga lang itong hinihila namin, pero nasa 1 kilo na kaagad yung nahuli namin. Para sa amin, napakalaking biyaya na itong mga isda na ito. Dahil kung tutuusin, hindi talaga namin alam yung mga gantong gawain. Pero para kay Bossing, pangkaraniwan na lang daw yung mga ganto. Pero ito mga ganto to, pangkaraniwan na sa inyo to no. Hindi na daw bago kay Bossing yung mga gantong gawain. Pero para sa amin, bago ito. Ngayon lang kasi namin ginawa yung mga gantong activity. Kaya nakakabano talaga pag nakahuli kami. Ang laki! Pre, ang laki! Paldo! Ahon mo, ang laki! Paldo! Buhay yan o, baka sabihin nyo skip. Naisipan din naming tanongin si Bossing kung gaano katagal na siya nagaganto. Ilang taon ka na nagaganto? 11 years old po. Nagsimula ka, 11 years old ka. 11 taon daw eto si Bossing nung nagsimula siyang maganto. Tapos ngayon, 15 anyos na siya. Talagang nakakabilib yung mga gantong bata. Dahil sa totoo lang pre, hindi talaga madali yung gantong hanap buhay. Sa pagpinaw pa lang na itong lamba, talaga nakakapagod na. Hindi ko din talaga alam kung paano niya kinakaya to. Lalo na kapag magdamagan. Kadalasan daw kasi inaabot sila ng umaga sa paglalamba. Kaya talagang saludo kami sa mga gantong bata. Dahil sa naranasan namin kanina pre, talagang feeling ko di ko kakayanin yun. Bago kasi kami nakachamba ng napakadaming isda, inabot kami ng halos 5 oras ng paglakbay sa dagat. Napaka-solid na experience nito dahil hindi lang pagod yung naranasan namin. Talagang nakakatakot din pala sa gitna ng dagat lalo kapag gabi. Bale, etong mga isda na to pre, naluto na lahat. Merong inihaw tapos paksiw. Talagang napaka-solid na itong activity na to. Di lang ako makapag-focus sa pag-edit nito kasi nga pre, nakakapagod talaga yung pangisda kanina.